Update po natin yung requirements sa BIR, hindi na po nire-require ni BIR yung City Hall permit or yung business permit. Pero required pa rin ngayong magpa-permit kasi city ordinance yan City ordinance ng bawat syudad ninyo na kailangan meron kayong business permit para sa kanilang batas din. Kung matsyempuhan na kung matsyempuhan kayo na may spot na wala kayong business permit, magkaka-penalty po kayo. Alright? Day 3. Okay guys, andito na po tayo sa RDO 45 ng BIR Marikina. So, tatapusin na po natin yung registration today ng ating client. Okay. Kaya, yun, ready na po tayo. Ready na po lahat ng ating mga requirements. Alright, let's proceed. Medyo mahigpit pa po. Okay guys, nasa loob na tayo ng BIR. So, piniprepare po natin yung ating mga requirements. Especially po itong mga columnar. So, 4 po ito. Ito po ay para sa ledger. Then, ito po ay para sa general voucher. Then, itong dalawa is cash receipt and cash disbursement po. So, wag nyo po kakalimutan tong 4 na libro na to. Kasi, one-stop shop po tayo ngayon para madali lang po tayo at hindi na po tayo babalik. And also, wag pong kalimutan yung mga contract of place, then yung DTI registration para dire-diretso po. Then, don't forget, if ever ang PIN number ng taxpayer ay naka-register sa ibang RDO, ipalipat nyo na lang bago kayo pumunta sa mismong RDO niya kung saan nakapwesto yung business. Okay? So, aking kukumpleto at pipilapin muna ang columnar box para at least dire-diretso po tayo. Day 4. Okay guys, so day 4 ng ating pag-aasikaso ng BIR. So bakit po tumagal? Dahil po meron po mga konting aberya pong nangyari na hindi po na-transfer po yung ating TIN number ng kliyente natin. So kailangan pa natin asikusuhin ito at pumunta tayo mismo sa RDO nila. RDO niya dati para at least mas mabilis po yung process or yung transferring niya. Pakiusapan lang natin na kung pwede ngayon na rin kagad yung may transfer para diretso na po tayo sa RDO 45 sa Marikina. Nandito po tayo ngayon sa RDO 43 Pasig. So kailangan natin ayusin lang po yun. So kailangan lang mabuting kausapin lang po. Okay, let's go, samahan nyo ako dito. So medyo hindi ko rin po matetelecast ang video na ito dahil nga sa wala po tayong bawat po ang video. Guys, papunta tayo sa BIR. So nagparking lang po tayo doon. Nakiusap po tayo magparking kasi mahirap po yung parkingan dito sa RDO 43 sa Pasig. Kung kayo may mga sasakyan, siguro hanap na lang kayo ng parking na malapit dito and mag-commute po kayo. Medyo mahirap din po talaga ang parkingan dito. Ayan po. Yan. Kaya lakad-lakad lang din. Ito po talaga wala po tayong magagawa. Ang ballpen ko Diyos may marima. Nakikita nyo marami pong tao dito. Ito ako.
Okay po, ito po yung BIR. Ayan. Po, proceed to the third floor. Ito ang RDO. No face mask, no entry. Yeah. Okay. So hanggang dito na lang po. Hindi na po tayo pwede mag-video sa loob. Hindi na tayo pwede mag-video sa loob. For their safetyness na lang po. Alright. Kwento ko na lang po later. A few moments later. Guys, so nakita ninyo na may tatak na po yung 1905 natin ng RDO 43. So tatakbo na tayo ng RDO 45 sa Marikina para natin sa matapos na ito. So total dapat ang lagi nyong tatandaan na alamin ninyo kung ang iyong kliyente o yung magpaparehistro ay kung saan nagsimula yung TIN number niya, dapat ipatransfer niya kung nasaan yung business niya. Example po, itong kliyente ko is nasa Pasig po yung kanyang TIN number dahil empleyado po siya dati. Ngayon, nag-build up siya ng business para at least magkaroon po na siyang ng sariling business niya. Yun po, ang tawag po dun is change of status ng employee to businessman or woman. Okay, guys, let's go. Punta na tayo ng RDO 45 Marikina. Let's do it. A few moments later. Guys, dito na po tayo sa RDO 45 sa Marikina. So, ang kailangan na lang po natin gawin na i-process. And kompleto na po tayo ng requirements. Smooth na po yung process natin. Kaya, tara. Let's go. Hey guys, nakakita nyo yun? Ayan po ang RDO 43. 45, sorry, 45 po yun, Marikina. So, lakad ulit tayo. Ganito po ang pag-aasikaso ng mga permits natin. So, enjoy naman. So, depende na po sa inyo yan kung mag-enjoy kayo or hindi. Kaya po, so makikita nyo po, yan. So, medyo katabi din po natin yung anuhan ng yung mga PUM, PUI na COVID case. So, I hope I hope yun yes. Okay, so pila pa again po tayo ng ating mga monitoring kung may mga sakit ba tayo o wala, guys. Okay, let's do it. Hey guys, pang number 56 tayo. So number 50 na po yung tinatawag. So kailangan pa natin mag-antay ng 6 na matatawag. So 51 up to 56. So, tsaga-tsaga lang, matatapos na rin tayo. At makukuha na rin dito sa araw na ito. Kaya, tsaga lang talaga. Okay? Ayan, number 50 po. Okay guys, so update tayo. Tayo'y natapos na sa screening ng screening ng new business registration for the requirements. So now is nagbabayad po tayo ng ating BIR 0605 for business registration, then BIR 2000 for document or stamp tax sa ating rental contract. Then after nito is i-issue na po yung certificate of registration ng ating business. Okay, then after this issuance, kailangan mo ipa-xerox yung COR para sa requirements ng 1905 for the registration ng manual books. Ito yung mga columnar. After this ng registration ng manual books is yung
pag-rehistro naman po ng official receipts po, maghahanap po tayo ng authorized printer. Pero take note na magtanong kayo sa loob ng BIR kasi meron po silang isang rene-refer na printer para mag-asikaso, para at least hindi na po kayo mag-asikaso or maging hassle pa sa inyo maghanap ng printer. So always magtanong po sa loob ng BIR dahil meron pong rene-refer silang printer at alam naman po ang procedure at sila na po ang gagawin. Okay? Mamaya update ko po kayo sa mangyayari ulit dito sa loob ng RDO 43. Guys, so tapos na tayo sa process ng ating certificate of registration. Aantayin na lang po natin at bukas po natin makukuha yung certificate of registration due to marami po silang ginagawa ngayon. Talagang marami nagpa-rehistro ng mga bago. Marami po nagpa-rehistro ng mga new business today, kaya may naiintindihan rin po natin sila na bukas na po natin makukuha at hindi na po natin maaantay ngayon. At least sinasabi po nila na hindi po may bibigay today, kaya sabi mo one stop transaction po tayo, at least sinasabi nila. Okay, so balik tayo bukas, and also yun na po yung pinaka last day. Okay, so umabot po tayo ng almost 5 days sa pagpaprocess nito ngayon due to the COVID pandemic scenario situation. Okay, guys? So be it. So, see you bukas ulit. Bukas ng morning. Okay, right. The next day. Okay, day 5 ng ating pag-aasikaso ng mga permits ng isang business. So, ito po yung babalik na po tayo sa RDO 45 sa Marikina para kunin na lang po yung certificate of registration. Then magpapa-register po tayo ng manual books. Kasi pag wala pong certificate of registration, hindi ka pa rin makakapag-rehistro ng manual books. Kaya dapat po maparehistro ninyo agad on that day na makuha ninyo yung COR para at least hindi na po kayo ma-hassle or baka ma-penalty pa kayo kapag once hindi nyo pa po na-register yung manual books. Importante rin po kasi yun dahil hinahanap po ng BIR yun once na sila ay mag-field work sa business business place ninyo. Ang tinatawag po na tinatawag pong tax mapping po yung pagbibisita nila sa business place ninyo para at least i-check nila or ini-insure nila na nag-i-issue ba kayo ng OR, nakapaskil ba ang mga business permit ninyo. Kaya dapat kapag once makuha ninyo yung mga permit ninyo, isiguraduhin yung ipapaskil nyo po kung saan po yung business place ninyo, kasi chine-check po nila yun. May mga corresponding penalty po kasi yun. Kaya eto, naglalakbay po tayo papuntang RDO 45 pero na-traffic lang po tayo dito bandang EDSA top. Medyo traffic po kasi ngayon. Tingnan, kasabayan po natin ay ang mga truck. Kaya kung sakaling pupunta man kayo sa mga ninyo designation ninyo, iugalayin yung laging maaga ang pagpunta. Ito alas 12 ito po, medyo traffic pa rin po. Tiyagain na lang po natin. Okay, tara sa Marikina. Tayo na sa Marikina. Guys, so dito na tayo sa Marikina. So last day ng ating pagpunta dito sa Marikina. Kukunin na lang natin yung COR. Okay guys, samahan niyo ako sa pagkuha ng COR. Okay guys, so tapos na tayo sa BIR, napa-register na po natin lahat yung from BIR 0605, BIR 1905, 1906, then na-release na rin po yung certificate registration natin. So nagkaroon lang po tayo ng konting
problema dahil nga po sa date ng ating date ng application ng DTI natin. So kung ayun nga papaalala ko, kapag once na magre-register kayo ng DTI, kailangan nyo na kagad na maparegister to as soon as possible para ma-avoid ninyo yung penalty. Okay? So ayun, hanggang dito na lang po ang ating vlog. So see you sa next video natin. Pero bago tayo magtapos, bigyan nyo po ako ng thumbs up. And don't forget to subscribe and hit the button bell. See you guys